Isang magandang hapon po sa atin lahat mga bro. May gagawin na naman tayo. Mixer ito mga bro. Ang problema daw nito, ang brand pala nito ay Trident. Yan yung model niya, MH-812FX. So ang problema daw nito mga bro, ay yung kanyang power, ay nagbi-blink lang daw yung power indicator niya. Ay yung plug in lang natin para makita nyo rin. Yan, pa-plug natin. Yan, makikita nyo mga bro. Yan, nagbi-blink lang yung kanyang power indicator dyan. Dapat naka-permission on. So yan ang problema niya mga bro. Actually may gumawa na raw nito. Pero hindi yata sila nagkasundo. Kaya dinala natin dito sa atin. At subukan natin. Sana magawa natin ito. Magandang mixer ito mga bro. 8 band ito. 8 band. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan, 8 band nga ito mga bro. Medyo mahal din ito na mixer mga bro. So bubuksan na lang natin. Tingnan natin yung power supply nito kung may problema. Kasi nagdi-blink lang yung kanyang indicator. Magandang brand ito. Sa ngayon, medyo kilala tong Trident ngayon mga bro. Marami ito sa round. Sana magawa natin to. So bubuksan lang natin para magkaalaman ha. At ito na nga mga bro, nabuksan na natin itong ating gagawin na mixer na Trident or Trident. Hindi ko alam kung anong tamang pag-pronounce niyan. So ito yung laman niya mga bro. Basta mga mixer talaga, medyo puno talaga mga board niyan mga bro. Kasi ang daming parts niyan, ang daming control, kaya puno talaga siya. Pero sa ngayon, focus tayo sa ating power supply section. Sana dito lang ang problema kasi may nagawa na rin akong ganung trouble pero ibang brand. Nagbi-blink lang din yung kanyang power indicator dito sa may power supply section. Pero sa nakita ko, parang may na-repair naman, may nag-repair na nga nito mga bro. May diode dyan na may dugtong na, so kasi sabi nga na may-ari nito, na-repair na nga daw nila din dati. Pero matagal na rin daw. Nagawa din naman. So baklasin muna natin yung power supply nito mga bro. Focus tayo sa power supply natin. Kasi pero wala naman tayo nakita mga lumubo ng mga kapasitor. Magaganda naman yung mga kapasitor. Baklasin muna natin. Check natin lahat ng posibleng sira. Yung mga diode, baka mayroon tayong makitang shorted. Kadalasan yan may mga diode na shorted pag ganyan nagbi-blink, may kumukontra mga bro kaya ayaw tumuloy. Ayun, may palatandaan yun na repair na nga, may mga hinang na bago na mga bro. So isa-isahin natin yung secondary. Kadalasan kasi sa secondary section ang problema niyan ganyan pag nagbi-blink. Tingnan natin lalo mga diode dyan, may mga senior pa dyan. Isa-isahin natin mga bro. So update ko na lang kayo mamaya mga bro. Isa-isahin ko lang tong ating secondary section kung anong may sira. Pag may nakita tayong shorty dyan, malamang yan na. So update ko lang kayo mamaya mga bro. Isa-isahin ko lang yung ating power supply na section. Saka tayo mag-proceed sa iba pag ganyan kasi mga trouble. Baba taas may kumukontra yung kanyang yung ating voltahe kaya ayaw tumuloy. So check ko lang mga bro, update ko lang kayo mamaya. Medyo mahaba-haba rin yan, isa-isahin lang natin yan. Tuloy natin mga bro. So chinik ko na tong tatlong diode dito. Ito yung tatlong magkatatabi mga bro. Sinapinan lang natin ng yan ha, para makaiwas tayo mag-ground. Tatlong diode na ito magkasunod mga bro, yung magkatabi. May nakita tayong shorted dyan. Ito, napapalaban na naman si Sunway. Itong sa gitna na diode mga bro, ito ang nakita kong shorted pero mas maganda yan, ihang natin para sigurado na ma-check natin na maayos. Pero pa-share ko lang sa inyo mga bro, ito yung diode sa gitna. Yan sagad siya halos Tapos reverse natin polarity yung ating tester. Dapat hindi papalo yan. Yan, sagad pa rin mga bro. Yan sagad pa rin siya. So sa tatlo na yan ang nakita natin na shorted sa ngayon Yung iba okay naman.
Yung isa lang yung sa gitna na diode, yung malaki. Ito yun mga bro, yung malaki na to. Pero mas maganda ihang pa rin natin para sigurado tayo. Tingnan natin kung shorted pa rin siya pag nakahang, malamang yun ang sira niyan. So baklasin lang natin yan, yung shorted na diode na tinest natin para sigurado. Pero pag hinang natin yan at buo naman, malamang doon sa pinuntahan nito mga bro papunta na sa pinaka mainboard. Pero sana ito lang ang sa diode lang ang problema, kaya baklasin muna natin para sigurado lang. So, ito na nga mga bro, nabaklas na natin yung diode. Yan mga bro, ito yung pinakamalaking diode na to sa gitna. Ito na yon, binaklas na natin. So, pakita ko lang sa inyo mga bro, talagang shorted siya. So, test natin. Magalaw lang. Yan, test lang natin mga bro. Dapat hindi magalaw yan siya ngayon. Pilitin lang natin, medyo magalaw. So yan o mga bro, sagad eh. Bayan, magalaw nga. Ganyan dapat, hindi siya papalo. Ayan o, sagad mga bro. Yan, reverse natin. Talagang shorted siya mga bro. Reverse tayo. Yan o, shorted pa rin talaga. So, sana ito lang ang sira mga bro. Yung dalawa, okay naman, hindi naman siya shorted. Naka-range 1 lang pa lang tayo, lalo na kung may 1K natin yan mga bro. So, palitan muna natin tong diode na ito. So sana mag-steady na yung pinakaano niya, power indicator. So hanapan lang natin ng kamatch dyan na diode mga bro, or mas mataas pa na klase para mas matibay. So hanapan ko muna mga bro. So ito, may nakita tayong kaparehas na mga bro na diode na original kasi is R3100, parehas yan kinabit natin mga bro. So tingnan natin, plug in natin, alamin natin kung normal na ba yung voltahe na naka-indicate dito lahat. Share ko lang sa inyo mga bro yung voltahe na naka-indicate dito. Negative 15, tapos ground, positive 15, may 48, may 12. So check natin lahat yan mga bro kung normal na lahat yung kanyang, sabi lang natin kung yung kanyang mga voltahe naka-indicate dyan. Pag once na normal na yan mga bro, sa tingin ko lang mag-i-steady na yung pinaka power indicator niyan. So try natin plug in. So yan, pakiramdaman muna natin yung diode kung mainit. So normal naman, hindi naman mainit. Gamitan natin siya ng digital natin na tester na check natin yung voltahe. Unahin natin negative 15, ground, tapos negative 15. Ayan, negative 14.8. So round off 15 na yan mga bro. So normal na yung negative 15 natin. Dito naman tayo sa positive 15. So ground tayo, ito yung positive, ground tayo. So normal 15.2. So check naman natin yung naka-indicate dito na 48 volts. Second to the last. Tapos ground tayo. Ayan, 48, normal din mga bro. 48.0, perfect. So dito naman tayo sa last na 15 volts. Positive, ground tayo uli. Ayun, 12 per 15 na okay na yan mga bro. Pero 12 naka-indicate, pero yan ang lumabas. Pero sa tingin ko okay na yan. Kasi pag nag-load na yan, pag nakaano na yan, medyo bababa pa ng konti. Ito sa negative, ay positive 5. May 5 pa pala last. Sa dulo, tingnan natin. Ayun, 5.0. So normal na lahat mga bro. Yung ating supply, so pakiramdaman lang natin yung diode. Okay naman yung diode, wala namang kainit-init.
So ikabit natin muna yung power supply dito sa kanyang pwesto para masilip natin yung kanyang power indicator kung nag-steady na ba siya. So bunutin muna natin mga bro. Ayan. So ikabit ko lang muna mga bro sa kanyang pwesto yung kanyang power supply para masilip na natin yung pinakaharap nito. Para magkaalaman kung okay na. Kasi normal naman yung init yung kanyang diode. Wala naman tayong naramdaman na init. So, update na lang ulit mamaya mga bro. Ikabit ko lang. At ito na mga bro, itong ating ginagawa na Trident. Plug in na natin para magkaalaman na kung may power na siya. Plug in tayo. Ayan, ayun, nakita ko na. Mayroong number 12 tayo nakita at may liwanag na. Try natin pindutin to. Ayun, nag-function na mga bro. Okay na, doon lang talaga sa diode na dali. Buti nagawa natin. So try natin, lagyan natin ng USB. Kung magpa-function ba yung USB nito. Try lang natin. Yun, umilaw yung USB. Ayan, mayroon na nga mga bro. So okay na, patisting na lang natin dito sa may-ari dahil wala tayong mga pwedeng i-testing rito ng mga jack. Kasi ang sabi lang naman niya, ipanormal lang niya yung power natin. So tawagan na lang natin yung may-ari para ma-final testing niya. At least nakita na natin, steady na yung kanyang power mga bro. Ayan. Papunction na yung mga niya. Yun oh. Maganda na mga bro. So okay na tong ating ginawa na Trident. Yung gax na ito, maganda na. Magandang klaseng mixer din to mga bro. Gwapong gwapo na mga bro. Medyo babad lang natin, titingnan natin kung magbabago pa ba yung kanyang Pero kinapa ko yung kanyang diode na pinalitan natin. Okay naman din man sa mainit, malamig lang siya. Maaaring ginamit lang siguro ito na pakatagal or hindi na bunot, kaya maaaring nag-short yung kanyang diode doon sa power supply. So okay na, gwapong gwapo. Maganda sana kung matesting natin to, kaya lang wala tayong mga jack na para dito. Siya na lang mag-final testing nito for at least okay na yan. Swabing swabe na mga bro. Gwapong gwapo. May karton pa nga ito mga bro. Ito yung karton na lagayan niya. Oh, ganda. E-channel Ultra Slim Mixer. Yan pala nakasulat dyan. Gwapong gwapo siya mga bro. Mahal din siguro ito ng mga mixer. Nakapunta tayo ng Raon. I-inquire nga natin kung magkano itong ganitong e-channel. Sa tingin ko hindi bababa sa 8 or 10,000. Sa tingin ko lang, kansya ko lang yun. So maraming salamat mga bro at okay na tong ating mixer na ginagawa. Maraming salamat sa inyong panonood at magandang hapon po sa ating lahat. Yan, gwapong gwapo na mga bro, hindi na siya kurap-kurap. Firmish na siya talaga. Trident MS-812FX. Yun. Thank you ulit mga bro.